At ito po ang totoong kwento ng ating buhay. Ang una na letter N ay salitang nagkasala. Ito po ang totoong kwento ng ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Amen. Ito po ang totoong kwento ng buhay, na tayo'y makasalanan, na tayo nagkakasala laban sa ating Diyos. At ang sabi sa Roma, Kabanata 3, talata 23, tayong lahat ay makasalanan. Walang isa man sa atin na karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. So yun po ang totoong kwento ng buhay. Sa buhay natin, anong ibig sabihin? Hindi tayo dapat maging mapanghusga katulad ng mga eskriba at pariseo na ating makikita sa unang pagbasa, sa unang bahagi nating binasang Ibanghilyo, na kung saan ang husga. Hinusgahan nila o hinusgahan nila ang Panginoong Hesus, na nakikisalamuha ang Panginoong Jesucristo sa mga makasalanan. Ito po ang mga eskriba at pariseo na tinatawag na self-righteous. Self-righteous, ibig sabihin, kala mo sila lang ang matuwid. Sila ang walang sala. Pero ito ang katotohanan na sinabi ng Panginoon, na ang katotohanan o ang totoong kwento ng ating buhay, tayong lahat ay makasalanan. At dapat, bilang tayo'y makasalanan, dapat marunong tayong umamin sa ating mga pagkakasala, katulad ng sinasabi o ginagawa ng anak na tinatawag na alibughang anak. Yung bunsong anak na kung saan umamin siya sa harapan ng kanyang ama na siya hindi na karapat-dapat na tawaging anak dahil siya po'y nagkasala. Anong aral sa atin? Na tayo dapat marunong ding umamin sa ating mga pagkakasala, dahil ito po ang daan upang tayo pagpalain ng Diyos. Matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Tandaan niyo po, ang isang tulisan o magnanakaw nakasabay na pinako sa krus, doon sa krus ng Kalbaryo, kasabay na pinako ng ating Panginoon ang dalawang magnanakaw. At ang sabi ng magnanakaw na isa, kung talagang ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, kasama kami. Ang sagot ng isang magnanakaw, mahiya ka naman. Tayo karapat-dapat na maparusahan ng kamatayan dahil tayo nagkakasala. Subalit ang taong ito walang kasalanan. No? Ito ang sinabi. At anong kasunod? Sabi ng magnanakaw na ito, kapag naghari ka na sa iyong kaharian, sa iyong paraiso, isama mo ako. Sagot ng Panginoon, ngayon din, kasama na kita. Anong ibig sabihin? Ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos, matatanggap natin kapag marunong tayong umamin sa ating mga pagkakasala. Amin po. Marunong tayong
magsisit tumalikod sa kasalanan. Ganito po ang nakaraang ebanghelyo. Kung inyong natatandaan, may gawain man nung nakarang Miyerkules. Nasabi ng Panginoon tungkol sa pinatay ni Poncio Pilato na naghandog sa Diyos at tungkol sa mga taong nadaganan ng Torre ng Siloe. Ang sabi ng Panginoon, mahigit ba silang makasalanan kaya nangyari sa kanila ito? Hindi, sabi ng Panginoon. Kung hindi kayo magsisit, tumalikod sa inyong kasalanan, mapapahamak din kayo. Narinig niyo po? May kausap ba ako? Ayaw kumibo yung mga nasa harap ko. So, anong ibig sabihin? Napakahalaga. Pagsisihan at taligdan ang ating mga kasalanan at aminin natin na tayo nagkasala sa Diyos. So, ang bunsong anak, marunong umamin sa kanyang kasalanan. Amen. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Amen.